Mga ka-RSP, kumusta po kayo? Dito sa Usapang Wow, tatalakayin natin ng mga paksa na may kaugnayan sa wellness and well-being, partikular na po ang mga usapin sa ating mental health. Mga kasama po natin, syempre, ang ating multi-awarded life coach ng bayan, si Coach Mike. Coach, good morning. Welcome. Ayan, magandang umaga, Joshua, at magandang umaga sa ating mga ka-RSP tuwing Biyernes, all about life and wellness. Dagdag kaalaman para sarili ay mas maalagaan. Ako po si Coach Mike Celis. Alright, myths about fatherhood. Yan ang ating tatalakayin ngayong araw. Yes, Joshua. So, pag-usapan natin yan gamit ang wow kung agree or kung disagree tayo sa mga popular na myth or misconceptions na may kaugnayan sa pagiging isang ama. At syempre, kasama pa rin natin ang ating RSP Barkada para sumagot din kung wow o aw. Yan. Ay, masaya ako ngayon. Kasama ko si Daddy. Alright, simulan na natin. Sa myth number 1, ang ama ng tahanan ang dapat laging masunod sa lahat ng bagay. RSP Barkada, wow o aw? Is it ow? Ow! Ano ba tayo? Ow. Aw silang lahat. Ow! 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 Okay, so tingnan natin, no? Lumabas din tayo mga ka-RSP ng ating himpilan at nagtanong sa ating kawaw na si Ana kung anong kanyang sagot. Narito. Para sa akin, hindi po. Dahil as a parent, dapat pantay lang kami ng asawa ko. Kumbaga, balance lang dapat. Yun lang po. Aw din ako dyan, Coach. Dapat, lahat ng desisyon, lalo na sa pamilya, ay pinagdidesisyonan ng buong pamilya. Hindi lang ng ama. Kasi maaari meron ding suggestion or magandang idea yung ina na pwedeng i-take into consideration. Correct. Okay. Ako din, no. Gone are the days kasi dati kasi, di ba, Joshua, parang pag sinabi, ako ang ama, ako Yes. ang lalaki ng tahanan, kailangan ako lang masusunod. Pero ang pagiging pamilya kasi is parang team yan, di ba? Yes. Everyone has to have a voice, di ba? And wala yung parang mas mabigat ang boses ng kung sino man. Dapat collective lagi ang decision para collective din yung pag-take ng responsibility. Yun. Well, now, let's move on to myth number 2. Hindi dapat magpakita na umiiyak ang isang ama sa kanyang pamilya. RSP Barkada, wow o aw? I think. Ow! 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 Aw din silang lahat. Alright. Ayan. Undecided. May umiikot na wow, di ba? O, tingnan natin. Narito naman ang sagot ng ating kawaw na si Ana. An ow. Kasi it's okay. It's okay to show your real feelings kasi towards your family specifically. Kasi they are your unit eh. Sila yung support. Kahit sabihin natin father, the father also needs support, diba, from the family. So when he shows his emotions, everybody would be there to understand and see like how can they help their dad. Ako, Coach, conditional ako dito. Siguro pwedeng wag muna magpakita ng weakness si father pag bata pa yung mga anak. Yes. So, pwedeng siguro pagka umedad na, may muwang na, ganyan, or may mga kanya-kanya pamilya, siguro pwede ipakita yung emotion. Pero pagka bata, maganda siguro mag-set siya ng example na dapat maging strong. Yun na naman yung sa akin. Ako conditional din. Okay. May mga bagay kasi na hindi naman dapat makita na, 'di ba, ng mga kapamilya or Yes. hindi dapat pag-usapan na heightened ang emotion. So dapat tatansyahin din ng mga fathers out there kung ano nga ba yung makakabuti lang at tatansyahin hindi niya kung ano nga ba status ng bawat miyembro bago siya magpakita ng Yun. gano'n. Tanungin natin si Father, si Daddy Jiraya, bakit po? Bakit hindi, bakit aw? Bakit aw? Oh, I think personally, crying is conditional also for me. There are days that as a dad, from a dad's standpoint, you gotta show that you're strong in front of your children. You know, being vulnerable is one thing, but them seeing you strong in the very hard moments of their life lets them learn the power of resilience, the power of perseverance, and it's very important for us to model that. So as our children grows, they understand that, oh, my dad is strong and he doesn't show that much emotion when the going gets tough, and they learn to adapt that and they learn to grow through the challenges and through the moments. Yeah, you know, I wanna ask, yun na kayo mag-away ng asawa mo. Hey, you know what? I'm getting tired of you. You know? You're getting to my nerves. Alright, now let's move on to myth number 3.
secondary lamang ang role ng mga ama kumpara sa mga ina ng tahanan. RSP Barkada, wow, wow. Ano? Secondary. Secondary lang daw. Secondary lang ba yung role? Ow, it's Kasi primary colors red, yellow, blue. Secondary. Mali. Sige, tingnan naman natin ang sagot ng ating kawaw na si Nico. Pagiging secondary is not a big deal naman sa pagiging ama. So, pag sinabing iba papa-under, sobrang bata mo pa para makipag-asawa o makipag-relationship. Bilang lalaki na lang, if you want to be a better husband, trust your wife and be respect. Well, ako din, awa ko dyan na awa ko, coach. Kasi ang tatay kasi, well, they have to be the provider. Sila dapat yung magtaguyod ng pamilya. Pero dapat walang hierarchy. Dapat pantay lang pagdating sa pagiging magulang, pagdating sa mag-asawa. Ako, din ako dyan, Joshua. No? Sabi ko nga kanina, di ba, parang team yan. Ang pamilya, Yes. isang team yan. So, walang primary or secondary Yes. role. More so pagdating sa parenting. Kasi kailangan pareho kayo working in harmony para maibigay kung ano yung best for your family. And at the same time, acknowledging din kung ano yung contributions ng mga anak nyo dun sa relationship. Yes. Well, kay Daddy Jiraya, secondary lang ba ang role mo or primary? For me, it's an out because as dads, we play a very pivotal role in leadership. And it's very important for us to understand na to be direct and to be able to lead regardless of the situation because our children looks up to us I and know. also our wives. Yeah. And having our wife's opinion is very important in the decision making. But ultimately, as a father and as a leader of the home, how do we lead and how do we stand up for what we lead? Very important po siya in life. So the father is the lead. The and leader. the lead is the father. Yes, sir. Very well said. Well, maraming salamat. Multi-awarded life coach ng bayan, Coach Mike Celis. At sa ating mga ka-RSP, lagi po nating tatandaan na gawin nating wow ang ating buhay. Pag may aw, huwag baliwalain. Dahil our wellness and well-being, especially our mental health, matter.